Magandang gabi po sa inyong lahat. Buti naman at hindi gaanong mainit dahil umulan. Ngayong araw, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Holy Trinity. Itong kapistahang ito nagtuturo sa atin isang doktrina na kung saan tinuturo sa atin na mayroon tayong iisang Diyos, pero may tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Well, to describe this sa hugis, siguro yung pinaka-the best ay tatsulok. Tatsulok. Alam nyo, isa sa mga pinakamahirap paghandaan ng homily ay itong kapistahang ito. And so for a priest to prepare for this, the safest way is always to say that it is a mystery, na isang misteryo. Ngunit kung titingnan natin ang mga pagbasa, marami po tayong matututunan. Matututunan. Sa first reading, taken from Deuteronomy, itong reading na ito, pinipresent sa atin ang Panginoon as Creator. Na siyang lumikha ng lahat. Yung katabi nyo, galing sa Panginoon yan. Ako, yung lumikha, ang Panginoon. Si Moises, sa reading na ito, sabi ni Moises, ask, magtanong ka, try to know kung anong nangyari noon. Ask kung mayroon bang Diyos. Ask your mom, nanay, saan ko kagagaling? Sa tiyan ko, sasabihin ng nanay. Tapos, yung nanay noon, magtatanong, ako kaya, saan galing? Sa nanay ng nanay ko. Hanggang sa we arrive to that point na sasabihin natin may isang Diyos na lumikha sa atin. May lumikha sa atin. Mahalaga na alam natin kung anong origin, kahit lang history, mahalaga yun. Dahil kung alam natin kung kanino tayo nagsimula, alam natin kung sinong sasambahin, sinong pasasalamatan, sinong lalapitan. Pag marami tayong alam sa ating pananampalataya, it deepens our faith. Deepens our faith. Mas matibay po tayo. Halimbawa, isa sa mga tanong siguro na dapat nating itanong, itong misang ito ba? Ganito na ba ito noon? Alam nyo, hindi po ganito yung misa noon. Nagsimula po yung mga Kristiyano by celebrating the Mass sa mga bahay-bahay. Kasi kunti pa lang sila noon. At saka hindi sila tanggap ng community. Patago silang nagsiselebrate. Patago. But there was this time na kung saan tinanggap ang Kristyanismo at binigyan ng basilika, bahay ng hari. Kaya yung mga gamit noon, malaginto, gintong kalis, mga ganon. Yan po ang development ng misa. Pag alam natin ito, mas na-appreciate natin ang ating celebrations. Pag alam natin ang history. So we have a God who is a creator. Lahat tayo galing sa Kanya. Siyang lumikha ng lahat. The second reading, St. Paul tells us na, well, kung magre-research po tayo, marami tayong tanong, marami tayong alam, we will arrive to that point na masasabi talaga nating, anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Sabi ni St. Paul, you are children of God. At bilang mga anak ng Diyos, ito mas magandang pakinggan, tagapagmana po kayo ng Kanyang kaharian. Tagapagmana. Hindi lang po lupa, ha? Hindi lang po lupa. Tagapagmana po kayo ng Kanyang kaharian. Tayong lahat, nagiging anak ng Diyos by virtue of baptism. Binyag. Tingnan natin yung binyag. Alam niyo yung binyag, may mga bagay na ginagamit tayo dyan. Halimbawa, tubig. Ang tubig is symbolic of life and death. Well, sa tubig, maraming namamatay rin. Halimbawa, pag may baha,
Maraming namamatay pag may baha. Ngunit ang tubig ay pwede rin maging instrumento ng buhay. Sa ilog, maraming nabubuhay, maraming umiinom, hayop, tao, umiigib doon. Umiigib sa tubig. Tayo'y umiinom ng tubig. Water is symbolic of life and death. At sa binyag, there is this part na kung saan yung bata ay binubuhusan ng tubig. Pero nung unang panahon, hindi po ganon. It was a pool bath. Parang nasa swimming pool ka. Tapos, you are immersed into the water. Immersed into the water. Nang ibig sabihin, when we are immersed into the water, nagiging bahagi po tayo sa buhay ni Kristo. Nagiging bahagi po ng buhay at kamatayan ni Kristo. Another thing na ginagamit sa binyag ay oil, krisma. Every time po pinapahiran tayo ng oil, God is claiming us. You are mine. Kaya nga pong tawag sa atin, Kristiyano. You are mine. Kay Kristo, Kristiyano. That's the chrism oil. Kung ang baka ay tinatatakan gamit yung metal na mainit, tapos may letra, sa atin yung pinakatatak katoliko ay ang oil. God is claiming us. Jesus is claiming us. You are mine. So, tagap-anak po tayo ng Diyos at tagapagmana po tayo ng buhay na walang hanggan. We go to the gospel. Yung gospel naman, pinapakilala sa atin kung ano itong Diyos, sino itong Diyos, ano ang nature niya. We have a God with 3 persons. 3 persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Mapapansin po natin na itong 3 persona ito, we have a God na community of persons. Kung mayroon mang tamang-tama, this Sunday is BEC Sunday. At ang pinakamodelo sa lahat ng community ay walang iba kung hindi ang community ng Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Ang in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, hindi lang po yan formula. But it is presented to us as a community of person working as one. They are one. Mayroong isang pari noon na one time nanood ng basketball. Yung nakatabi niya mag-ama, alam niyo sa probinsya may liga eh. Tapos open lang yung court. So sa tabi-tabi nanonood. And napansin nung pare na itong batang ito, siguro it was his first time to watch the basketball game. Tulala siya, sabi niya. At ang sabi niya sa ama niya, Tay, ang tatanga nila. Sabi naman ng ama, bakit po anak? Kasi pwede naman silang bumili ng tag-iisang bola. But pinag-aagawan nila yung iisang bola, 10 sila nag-aagawan. Alam niyo po sa basketball kasi, yung binibigyan din is always teamwork. Teamwork. Kung sino yung mas maganda ang teamwork, yun po yung mananalo. Yun po yung nananalo. And I believe our feast today, the Feast of the Holy Trinity, always invites us. It is inviting us. They are inviting us to work with the Father, tayong lahat, to work with the Father as one, and as a community, bilang isang dambana, to work as one. Ang community po, palagi po yung mayroong alitan, mayroong selosan. Mas magaling po kami, Father. Limbawa sa misa, di ba, may choir na gano'n. Mas magaling po kami, Father. We forget na ang misa pala is just one act of worship. Magkamali man ang pare, mali ng lahat yun. Magkamali man ang choir, mali ng lahat yun. Lahat po ay affected. Lahat po ay affected. So the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are reminding us, God is reminding us to work as one. At para po
makapagtrabaho as one community, as one dambana, siguro makakatulong po na alamin natin ang kanya-kanyang role. Diba? That's your role. This is my role. Mahirap po pagpare ako tapos akong mabubukas ng lahat. Tapos ako pang magbabasa. The community of persons, God, the community of persons is inviting us always to work as one. Each has a role. Each has a role. And so my prayer for today, para sa lahat, sa ating dambana, sana ang ating community be patterned always with the Holy Trinity. That is, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.